Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Mga kaermitanyo, ito na ang part 120. Pasensya na dahil natagalan tayo. Dahil sabi ko sa inyo, nasira yung cellphone natin yung ginagamit natin sa pang-read story. Yun lang. Maraming salamat. At simula na natin to. Nang marinig nila Noli ang sinagot ng kaibigan niya, sinabi naman niya dito na okay lang. Wala yung problema sa kanila. Maya-maya pa, bumalik na rin naman sila sa kinaroroonan nila Manong Duming, kung saan nakipag-usap ang ama ni Umar dito. Sa patuloy ng kanilang pakipag-usap sa kanilang grupo, doon na nila unti-unting nalaman ang mga ugali ng mga yon. Andun na yung magpataasa ng mga antas pagdating sa kanilang mga dalang mga manok. Si Noli at Danilo noon, maging ang buo nilang pangkat, sininyasan lang naman siya ni Omar na makikibagay na lang sa mga ito. Dahil mainit na yun halos lasing na ang lahat. Yung iba pa nga, kahit gabing-gabi na, pinilit pa nitong iahon ang kanilang mga manok sa kanilang mga lungga. Magpapayabangan lang sa mga kasama. Nakita naman ng kanilang pangkat ni Noli na hindi talaga basta-basta ang mga manok na yon. Dahil purong-puro yon. At dito na pag-alaman nila Noli na nakabase sa ibang bansa ang mga manok nito. Isang oras pa ang makalipas, sumapit na nga ang 12:00 ng gabi. Yung ibang mga bisita sa bahay na yon, nagsisihanapan na yun ng matutulugan. At habang nakatambay ang kanilang pangkat, halos hindi matigil ang kanilang kwentuhan. Pinapapili sila ng mag-ama na kung saan sila matutulog. Kung sa loob ba ng pamamahay nito o sa kubo lang silang lahat. Siyempre, ayaw nila ng ganun Ayon sa kanila, mas magandang matulog na lang sa mga bangko dahil labas-pasok ang hangin doon. Bago sila nagpasyang nagpapahinga, taimtim naman silang nagdadasal para sa kanilang proteksyon. Kahit kasi mababait ang mga tao doon, di pa rin malabong pagtitripan sila. Sa pagsapit ng madaling araw, nagising sila dahil sa ingay na naganap nang makarinig sila ng mga baboy na kinakatay. Halos kasi ang buong bayan na yon nagsasaulog para sa kapistahan ng San Juan. Dahil mga bisita sila ni Omar, hindi sila pinapatulong sa mga gawaing bahay. Kahit anong pagpupumilit nila sa mga ito na sila'y tutulong, hindi sila pinahintulutan. Dahil ang rason ng mga ito, mga bisita nga sila at hindi katulong. At habang nakaupo silang lahat sa isang mesa habang nagkakape, bigla naman nila noong nasipat si Omar kasama ang mga tauhan nito na may daladalang sako na kung anong pinupulot nito sa bakuran nila. Habang pinagmasdan nila ito, hindi naman nila maiwasang magtataka itong si Noli. Kaya't upang malaman ang mga bagay na yon, nilapitan niya si Omar habang dala-dala ang tasa ng kape. Nang makalapit na siya dito, nagwika naman siya ng, "Buddy, ano yung pinupulot nyo? Mga patay na tandang
Wika niya habang tiningnan ang mga ito. Nang marinig siya nito, lumingon naman yun sa kanya habang bakas sa pagmumukha ang lungkot. Oo buddy. Mga patay nga yan dito sa aking mga manukan eh. Ganito talaga sa aking manukan. May namamatay sa tuwing umaga. Di ko nga alam kung anong hayop ang umatake nito. Wika ni Omar. Nang marinig ito ni Nuli, hindi naman niya naubos yung kape niyang iniinom. Dahil sa gulat dito, sinabihan niya itong si Omar na kung pwede ba, tingnan niya yung mga manok. Agara namang binuhos nila Omar ang laman ng sako at doon nagulantang itong si Nuli. Nang makita niya ang halos 10 manok na wala ng buhay. Teka, anong nangyari dito? Wika niya. Ang sagot naman nitong si Omar, hindi naman niya alam kung anong mabangis na hayop ang pumiste sa mga alaga niya. Yun nga, basta sa tuwing umaga, nakikita lang niya ang mga ito na nakabulagta na sa lupa. Pagtingin niya sa mga katawan ng manok, nakita niyang putlang-putla ang mga ito na para bang wala ng dugo. Dahil sa mga nakita ni Nuli, bigla siyang kinabahan dahil pamilyar sa kanya ang bagay na yon. Kaagad niya itong pinapatingnan nila Manong Duming at Manong Carpio para matukoy kung anong uring nilalang ang umatake sa mga alaga ng kaibigan nila. Maya-maya pa, lumapit naman ang ama ni Omar na si Manong Mundo. Ang sabi nito, di nila kayang mapuksa ang mga nilalang na kumatay sa mga ito. Dahil simulat sa pool, wala silang nakikitang pumasok sa bakod nila na mga nilalang. Kumuha sila ng isang bangkay ng manok at doon sinuri ni Manong Duming ang katawan nito. Nang malinisan na yon, doon nila nasipat ang mga sugat ng mga manok na para bang kagat ng mga ahas. Pero ang nakapagtataka, walang dugo ang katawan noon. Pinuntahan na rin nila ang lugar kung saan nanggaling ang manok na yon pero walang bakas ng dugo doon. Ang hinala nila dito, maaring may mga ligaw na sigbin sa paligid na umatake tuwing gabi. Dalawa lang ang hinala ko dito. Inatake ng sigbin o ang mga alaga ng mga awok. Huwag kayong mag-alala. Mamayang gabi, kami ang magbabantay dito sa labas. Bulong ni Manong Duming. Ilang oras pa ang makalipas. Halos gising na ang halos lahat ng mga bisita nila Omar. Habang sila naghahanda sa araw na yon, yung mga panlaban din nila Omar, hinahanda na yon upang pagsapit ng alas 10, tutungo din sila sa sabungan. Sa pagsapit ng alas 9 ng umaga, doon na nila nasipat ang nagsisigandahang mga manok na inilabas ng mga bisita nila Omar. Maigi nila itong pinagmasdan dahil kakaiba ang mga lahi na yon kumpara sa lahing hawak nila Nuli. May balahibo itong animoy sa mga malatuba na nagsisikinangan. Sa paglapit nila Omar sa kanila, tinanong naman ito ni Nuli, "Buddy, ano bang lahi ng hawak ng mga yan? Parang ang angas tingnan na."
Tanong niya. Ayan ba? Yan ang tinatawag na lahing sweater. Marami yan sa kanilang farm. At saka mamahalin yan, buddy. Bakit? Gusto mo rin ba ng ganon? Sagot ni Umar. Nang marinig ito ni Nuli, ngumisi lang naman siya. Sana buddy. Kaya lang di ko kilala yung mga yan. Sagot niya dito. Sinabi naman ng kaibigan niya na siya ang bahala sa kanya. Bago sila umalis para tunguhin ang sabungan, pinapakain na muna sila ng umagahan. Pagkatapos nilang kumain, maya-maya lang, nagsisimula na ang kanilang paglalakad sa nasabing sabungan. Kasama nila noon ang buong pangkat nila Omar na purong may dalang mga manok. Pagdating nila sa mismong sabungan, agad namang nakilala ng mga tao doon ang pangkat nila Omar. Subalit habang papalapit sila Nuli sa sabungan na yon, tila ba iba ang presensya doon. Iba kasi ang sabungan na yon kumpara sa naunang pinuntahan nila. Ang sabungan kasi na yon, napapalibutan ng maraming bahay. At ibig sabihin, nasa gitna sila ng baryo. Dahil nasa sabungan sila, matik, humanap kaagad ng tuba ang dalawang ermitanyo. Hinayaan lang naman nila ito. Gawa ng yun lang ang libangan ng dalawa kapag nadadapo na sila sa ganong lugar. Ang unang humanap ng ulutan sa mga manok ng kanilang grupo ay sila Guyo at Leroy. Kaya't dahil dito, ipinagpaliban na muna nila Nuli ang kanila dahil ihuhuli nila ito sa laban. Habang naghanap sila ng makakatapat, sumama naman sa kanila ang pangkat nila Umar. Gusto kasi ng mga ito na bago sila lalaban, tingnan na muna nila ang laban nila Guyo. Kung talagang may lakas ba talaga itong maipapalag sa kalaban. Subalit habang nasa kalagitnaan sila ng paghahanap, nakasipat sila Nuli at Danilo ng 5 kalalakihan na naglalakad papunta sa gitna ng sabungan. Dahil dito, biglang napatigil itong si Nuli at itong si Danilo dahil sa mga nilalang na yon. Agaran kasing naramdaman nitong si Nuli ang tinatagong presensya ng mga yon. Binubuo ito ng 2 matandang may kasautang purong maitim at 3 lalaking may matitipunong mga katawan. Kapag sisipatin mo ang katayuan ng mga ito, masasabi mo, mga bigating sabungero ito. Subalit, tagos sa kaluluwa ng kademonyohan ng mga ito ang paningin nilang 2. Dahil sa kanilang nakita, nagpasya naman silang sundan ang mga ito. At habang naglalakad sila, nakasunod lang naman sa kanila sila Umar. Subalit sa pagpasok nila sa nagkumpulang mga tao, hindi naman nila inasahang magkasalubong ang landas nila ng pangkat na yon. Oh, ito iho. Naghahanap ka ba ng makakalaban mo? Itong sa amin, kasahan mo na bago ka pa maunahan. Bulong ng matanda habang nakatitig kay Guyo. Sasagot na sana dito si Guyo nang pasimpleng suminyas dito si Nuli na huwag kakasa doon. Pero ang ginawang yon ni Nuli ay napapansin ng matanda. Bigla itong tumitig sa kanya habang may matang nanlilisik. Pero agad namang tumanggi dito si Guyo nang mapansin niya itong si Nuli.
Wala ba sa grupo nyo ang kakasa? Wika pa ng matanda. Subalit bigla yung tinanggap ng mga kasama ni Omar na yung medyo mayayabang. Dahil dito, pasimple naman niyang kinausap si Omar. Buddy, sigurado bang papalag doon ang mga kasama mo? Wika ni Nuli. Nako buddy, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan makikinig. Hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Kaya tayaan mo na. Sagot ni Omar. Okay, hanggang dito na muna ang ating kwento. Pabang sa 121. Maraming salamat.